nako, ayan, mga kapuso, dapat lagi tayong high energy, laging mataas ang ating energy pagka gising sa umaga. Kasing lakas ng energy ng mga nagtitinda ng tinapa, di ba? Narinig nyo? Ayan, bigla tuloy ako nag-crave ng tinapa. Sa kaya tayo makakabili ngayon? Tinapa po! Ay, tama naman. Ay, ba tinapa? Tinapa tinda nyo? Opo. Naamoy ko nga. Anong tinapa ho ito? Ay, asan na isda? Ba't naging manok? Ang nakasanayang tinapa, nagbagong bihis na. Hindi na lang isda. Pati ang manok at pork belly, kasali na sa eksena. Anak ng tinapa talaga. Tinapang manok talaga yan? Opo, tinapang manok. Isda na nagkatawang manok? Bakit naisipan nyo ang tinapang isda, gawin yung tinapang manok? Nag-umpisa yan ng kasi nagmahal yung bangos. Tapos kulang pa sa supply. Naisipan namin maggawa ng tinapang manok. Kasi mas mababa pa siya ang presyo niya kaysa sa mas mura pa ito kaysa sa bangos? Ang manok kasi 200 lang ang yung kilo. Yung buo. Samantalang ang boneless bangos, 300 per kilo. Pero ito, magkano to? 400. Pero kakainin na lang yan. 100, oo. Pero lasa niyan? Hep, bago natin matikman, ipasisilip muna ni Mercy kung paano ginagawa ang kanilang tinapa. Lilinisin muna ang manok. Saka pakukuluan sa tubig na may timpla ng halos 1 oras. Ilalagay sa lastay o tapahang gawa sa kawayan. Kukulayan gamit ang achuete powder na halo rin pampalasa. Saka pauusukan ng magkabilang bahagi sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Isa raw sa sekreto sa pagkakaroon ng nanunuot na lasa at mamula-mulang kulay ng kanilang tinapa ay nasa ginagamit na kahoy sa pagpapausok. Talagang may specific lang na kahoy na dapat gamitin. Yung palo china po. Yung sa pausok po kasi, nag-iiba po yung amoy pagka ibang klase ng kahoy yung gagamitin. Bukod sa mabango na siya, nakakapula din siya sa sa tinapa. Pag ibang klase ng kahoy ang ginagamit, siya, dark ang kulay niya. Mukhang sunog. Ang nakasanayang tinapa, nagbagong bihis na. Hindi na lang isda, pati ang manok at pork belly, kasali na sa eksena, anak ng tinapa talaga. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tikman na natin ang chicken tinapa. Alam mo, sa totoo lang, wag mong tignan, amuyin mo lang. Hindi mo iisipin manok talaga. Amoy at tinapang isda talaga. Ito maganda kasi luto, Walang taba. So ito ay pwede sa atsara. Yan. Tignan natin. So smoky flavor talaga siya. Hindi ko nga malasahang manok Parang lasang bangus nga Ang loob Nanunuot yung amoy ng pagkaka-smoky flavor. Tapos lutong-luto siya. Kailangan yung mga kapuso natin kuhanin din natin ang pulso nila dito. Okay? Ito. Tapos sabihin mo sa akin kung ano lasa, ha? Lasang ano? Amoy tinapa siya na Chicken. manok. Malambot siya pero sarap. Yan. Kaya ano lasa? Sarap. Masarap. Smoky. 2015 nang manahin ni Mercy mula sa tiyahin ng kanyang unang asawa ang tinapa business. Gusto niya, ako ang magpatuloy ng kanyang negosyo kasi nakitaan ako ng parang interesado sa hanap buhay. Kasi sinanay lang po yung katulong niya dati na talagang nagtagal. Marami naman pong yung mga natuto po dito sa Bulacan, galing din po dito sa tapahan. Sa loob ng mahigit 5 dekada, hindi pa rin nawawala sa kanilang mga paninda ang tinapang bangus, tilapia, galunggong, tamban at silinyasi. Pero ang chicken tinapa na sinimulan lang nilang ibenta nitong July, pumatok na rin.
At ang bago nilang pakulo, ang pork belly tinapa na lasang hamonado raw. Sa ngayon marami na pong bumibili. Same process din naman po, pero yung pagpapakulo talagang hindi siya kasama sa chicken saka isda. Nagsisimula silang magluto ng alas 7 ng umaga. Depende naman ang oras ng tapos sa dami ng gawa. Isang araw, 100 to 300 kilos niluluto namin araw-araw yun. Tapos yung manok, 100 pieces yung nauubos namin. Kaya mas mahigit pa sa isang kilo. Nadadagdagan pa yan kapag may nagpapatapa sa kanila. Yung mga nagtitinda po ng isda sa palengke, minsan po hindi nakakaubos. Ayan, sila po yung nagpapatapa sa amin. Tapos binibenta rin nila umaga ng tinapa na. Imbis na malugi sila or mabilasa yung isda, pinapatapa na po nila. 30 pesos kada kilo ng isda ang singil nila sa pagpapatapa. Kadalasan dinadala ng umaga at kinukuha rin kinahapunan ang pinatapang isda para itinda kinabukasan. Ang pagtitinda ng tinapa, mabenta all year round. Sa isang buwan, kumikita kami ng 60 hanggang siguro mga 100 na aabutin pagka pinagsama-sama. Minsan isang tao lang, 70 pesos na bangos. Halos kita mo doon, 3,000 na. Sa loob ng napakaraming taon, ang pagtitinapa na ang bumuhay sa pamilya ni Mercy. Dahil sa pagtitinapa, napag-aral ko yung mga anak ko. 4 yung anak ko nakapagtapos sila. Tapos yung may kasalukuyan pa ako nag-aaral ngayon. Kaya ang pangalawang anak na si Chini, naisipan na ring iwan ang kanyang office job para tumulong sa kanilang negosyo. Nagamit niya pa ang mga natutunan bilang social media staff para mas palaguin ang tinapahan. Nagkaroon ng social media account at tumatanggap na rin sila ng online orders ngayon. Alam ko kung talagang mas lalago pa kasi ngayon pa lang po yung chicken namin talagang dinadagsana po talaga eh. Ayun, kaya nag-go na rin ako na dito na lang ako. Pangako ni Chini, hindi matatapos sa ikatlong henerasyon ang sinimulang negosyo ng kanyang lola Sayong. Kasi nag-iiba-iba yung natin generation eh. Mas maganda po na aralin natin kung paano po mas lalago yung negosyo. Sa mga gustong sumubok sa negosyo, kailangan matyaga, laging magdadasal, tiwala sa sarili, at saka mahalin yung hanap buhay na nais na mapagtagumpayan. Ang magaling na negosyante hindi dapat nauubusan ng pakulo kahit ang pinakasimpleng produkto. Kapag naisipan ng ibang atake, nagiging mukhang bago. Sa bilis ng takbo ng mundo, huwag lang basta makipagsabayan. Gumawa ng marka na tatatak at hindi mawawala sa uso.